Hello po sa lahat po ng mga magmamahal kay Miss Catherine Bernardo, dahil another updates po tayo, no, kung saan pinag-uusapan po ngayon, no, ang pagpapakita ng suporta ni ni Mama Min, no, sa dating karelasyon ni Miss Catherine dahil po sa kanya mga ginagawa ngayon sa social media. Ito po ngayon yung usap-usapan ngayon. So yun yung pag-uusapan natin. At ngayong araw, ito na ang pag-uusapan natin. Matapos pong mag-post si Miss Catherine Bernardo ng kanya pong first, parang si Catherine kasi yung tipo ng artista na hindi talaga siya pala post ng mga kaganapan sa buhay niya, not unless na ito'y related po sa kanyang trabaho or related po sa kanyang mga endorsement. Kasi kanyang Instagram account ay ginagamit niya yun to promote their products, ano. And this time, nag-post po siya ng kanya pong minutes of video. At ito po ngayon ay nag-viral. In just 1 hour, ito po ay nakakuha ng almost 1 million views. It only shows na talagang ganun kasikat at ganun ka-relevant ang isang Catherine, na sobrang engaged na engaged yung mga tao sa kanyang buhay, na sobrang lahat ng tao ay pinag-uusapan itong si Miss Catherine Bernardo. So sa isang post, inaabangan kasi ng mga netizen, no, yung itong video na napapanood niyo po ngayon sa aking screen is yung kanyang post. Ayan, pinapakita dito how Miss Catherine really happy, no, sobrang happy niya, at pinapakita niya na kung ano yung dating Catherine na ano natin nawala, 'di ba, suddenly nawala dahil po sa sakit na naranasan niya. But this time around is talagang pinakita niya that she was already moving on. Meron na talaga siyang sariling buhay na binubuo ngayon. And that's really a good news, no, for everyone. Kasi naman talaga yung gusto natin maganap sa buhay niya matapos yung napakasakit na sandali ng buhay niya is finally ay may kita na natin yung ngiti sa mga mata ni Miss Catherine. Pero sa isang post po dito sa Reddit, ito talagang Reddit na to, ang daming chismosa dito eh. So babasahin natin, pag-uusapan lang natin. Sabi dito, Mami Min Bernardo was found to have relapsed into Katniel fandom, reposting a Katniel clip even before any birthday greetings for Asia superstar Catherine Bernardo. Kasi dun sa Instagram po ni Mama Min, kung makikita ninyo, nagre-relapse po siya. Nire-repost niya po yung mga videos ni Miss Catherine at ni Daniel. Ayan, yan, nagre-repost siya. Tapos ayan, sa kanya pong videos dito po sa Instagram, nire-repost siya ng nire-repost. So dahil dito pinag-usapan to. Sabi ng isang nag-comment, for the mother who supposedly deceived her child several times, she still keeps liking and reposting Min's post related to DJ. Even the post in incognito before, she like it. If it is were me, if you were repeatedly deceive my child, you wouldn't get a like or repost from me. Is this a damage control for her child's 2-week trips with Trapo Mayor? Or is she trying to appease that Katniel fans so they still support her child who has a Trapo boyfriend? Parang sinasabi niya dito na parang ginagawa daw ni Mama Min tong pagpo-post para to get the attention of Katniel, kasi nga may bago daw na paparating na project ito pong si Catherine, ano. At the same time, ito rin daw ba yung parang tinatawag na na parang sinasabi niya dito na damage control dahil po sa pagdidate ng kanyang anak. Sabi dito ni Long Performance 6980, sabi niya, they hired a private investigator back then to find out if there was a third party. The closest Katniel fans know that even before it was being talked about that they were on the rocks. They said there wasn't any. They hired again until it was just left at financial issues because they were deaf to them. Plus Daniel was supporting a lot of relatives. It's true that Kat is now richer and has a huge amount of savings. They are not on the same level. Kat's mom already have doubts because of DJ's finances. Aren't you wondering why there have been so many cheating rumors that have come out about our artists since they are proven were deceived? But a single one came out that Danielle was actually spotted with other girls. The issue with Jasmine Curtis audio recording, it came out right away, but one there where he allegedly hung out with someone else, nothing. Look, if DJ's really cheated multiple times, would Tita Min still be able to like DJ's project?
you can still accept that Daniel is incompatible and immature as well as easily angered and toxic to be with because it's proven that there are witnesses to that and it's already a valid reason to break up for those reasons alone, but it's just off to convince of things that have no proof such as cheating and forever crucify him for that. Just saying, it doesn't make sense slightly. Ayun, so sinasabi niya dito na kung totoo daw talaga, parang ang kanyang narrative dito is ito pong ang pamilya ni Miss Catherine Bernardo ay nag-hire ng private investigator para po talagang patunayan kung totoo ba talaga, which is kung iisipin natin is kaya naman talaga nilang gawin yun, diba? Kung totoo talagang nag-cheat tong si Daniel. And then he said na wala talaga silang nakita na any evidence na makapagtuturo at makapagsasabi na talagang meron nga. Kung meron man isang ebidensyang lumabas, yun daw yung audio patungkol kay Jasmine Curtis Smith, no, na kapatid po ni Miss Anne. And sinasabi po dito, sinajustify niya na parang kung totoo daw talaga na niloko or nag-cheat itong si DJ kay Miss Catherine Bernardo, most probably si Mama Min po yung unang-unang masasaktan. At the same time, si Mama Min din po yung hindi niya na po ilalike, hindi niya nare-repost kung ano man yung mga videos and mga photos or ano mang may connected kay Mr. Daniel Padilla. And these people also said that na parang Mama Min also likes those new projects of Mr. Daniel Padilla. So parang sinasabi niya dito na despite of all the things happen between Catherine and Daniel, still yung suporta ni Mama Min ay na kay Daniel Padilla pa rin. So ang aking point of view with regards to this is that si Mama Min kasi is very naman siya, baga may pinagsamahan sila. Nagiwalay si Catherine at Daniel Padilla, pero hindi naman po sinabi doon na natapos na din ang relationship ni Mama Min at ni Daniel. Alam natin na may pinagsamahan silang dalawa. Sabi nga ni Miss Carla Estrada sa mga interview niya na talagang si Daniel po ay nakikinig kay Mama Min. Nakikinig siya kay Min Bernardo, kay Tita Min Bernardo, sa mami ni Miss Catherine Bernardo. Whenever na sila ay nagkukwentuhan, nag-uusap sila, nakikinig siya lagi. Which means talagang malalim yung kanilang pinagsamahan. So, hindi po maiiwasan na kahit nagiwalay na si Catherine at Daniel, nandun pa rin yung support ni Tita Min kay Mr. Daniel Padilla. Kaya po may mga ganong post. Pero I don't think na parang ginagawa yun ni Mama Min to get the attention of Katniel, to get the support of Katniel para sa upcoming project ng kanyang anak. Kasi in the first place, ang Katniel pa rin naman po ang magde-decide, diba? Yung mga fans pa rin yung magde-decide if you want to support kahit hindi gawin niya ni Mama Min, diba? At the same time, alam natin na sobrang daming fandom po ni Miss Catherine. Ang dami pong naniniwala sa kanyang talento. At marami ring nagmamahal kay Miss Catherine Bernardo. Kaya naman sana lang na yung kanyang mga proyekto na darating ay masuportahan pa ng todo ng mga Katniel fans, Catherine fans, Katden fans. So nasa sa inyo na po yun dahil this time is pinakita naman ni Catherine na kahit nasaktan siya ng todo noon, pinapakita niya pa rin that he's a good person. Kahit nga ang dami nang babash sa kanya ngayon, dami niyang mga napapanood, nakikita ang mga fake news, mga balita at mga salitang nanggagaling sa mga bashers, pero never po siyang nag-retaliate. And that's really a good thing about Catherine Bernardo. Kaya naman I am always on the side of Catherine for this. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.